ka-livestock. Shoutout nga pala sa lahat ng mga nag-follow sa Facebook page natin. Tsaka mga nag-subscribe sa YouTube channel natin. Mga ka-livestock, we have to try to answer all the quick queries and questions regarding po sa strategies and management natin na ginagawa sa maliit nating babuyan. Napaka-importante talaga yun mga ka-livestock. Kahit backyard lang tayo ay may management tayong ginagawa. At the same time, may mga criteria din tayo na kailangan sa pag-aalaga natin ng baboy. At hindi lang sa baboy, sa iba't ibang klaseng hayop. Nang sa ganun, hindi tayo mahirapan magpalaki at kikita tayo kahit kaunti na hindi tayo malugi mga ka-livestock. Mga ka-livestock, as you can observe, itong babuyan ko is hindi masyadong modern dahil backyard lang nga tayo. Nasa tabi lang ito ng bahay ko. Dalawang inahin dito, meron din sa unahan. Lahat ng anak nila, ang aim natin is palakihin natin sila. Hindi tayo nagbibenta ng bihik hanggat kaya pa, pero pag hindi nakakayanin, ibenta natin yung bihik mga ka-livestock. Alam naman natin na sa pag-aalaga ng patabaing baboy, malaki talaga ang gastos sa feeds dahil 70 to 80% nasa feeds talaga. So napaka-importante mga ka-livestock na kung mag-engage nga tayo sa ganong business, makayanan natin nang sa ganon hindi makukompromiso yung health nila at ma-achieve natin ang target growth o kaya growth potential na aim natin. Ang mga ka-livestock, may nagtanong sa akin, isang OFW, actually tumawag na siya sa akin dahil yung area nila tinamaan nag-iisip. Siyempre may vlog ako sa YouTube ko regarding sa yung binabanggit ko na bitril na yun, yung antibacterial na bitril na gawa ng beer. Yung bitril naman talaga mga ka-livestock, napaka-effective talaga yun, kaso lang may kamahalan. Ganon naman talaga pag mga mahal na mga gamot, epektibo talaga yun. Pero ang tanong niya sa akin, buntis daw yung inahing baboy niya, tapos tinurukan ng bitril kasi hindi daw kumakain. Nakalimutan ko kung ilang days na yung dinadala. Basta buntis mga livestock, malapit ng mga anak. Yung recommended daw yun ng vet, yung technician na naghandle sa mga alaga niya, na safe daw yung bitril sa buntis mga ka-livestock. Ang resulta, to make the story short, nasawi yung mga biik daw. Nasawi yung mga biik na nasa sinapupunan ng inahin. At yun na, dinubuldos daw, parang nagsusuka daw yung inahing baboy, nagsusuka na yung mga baboy matapos maturukan ng bitril. Mga ka-livestock, ganito lang yung sagot ko sa ganong tanong.
Sa mga bundis na inahin mga livestock, naranasan ko na talaga yan. Napakahirap talaga pag magkasakit yung buntis na inahin. Magkukompromiso talaga yung biik sa loob. At hindi ko nire-recommend na magturok tayo ng kahit ano-ano pag buntis yung inahing baboy natin. Kaya nga lagi kong sinasabi na alagaan natin ng mabuti yung mga inahin natin. Huwag nating isang tabi yung mga possibilities na kailangan maprotektahan talaga natin sila sa iba't ibang klaseng sakit at saka sa pamamagitan ng magandang facilities natin, yung kulungan natin na hindi sila mauulanan, hindi masyadong mainitan, at saka regular tayong nagpaligo. Magpaligo tayo mga livestock na yung hindi talaga masyadong mainit na halimbawa tanghali na disregard yun mga livestock. Nasa bandang 9 to 10 lang tayo magpaligo. Yun yung dapat na yung tamang oras na paligo sa mga baboy, 9 to 10. Iba naman yung sa patining, sa inahing baboy kasi mga livestock, lalo na may mga buntis yun. Kailangan yung paligo araw-araw para makontrol yung body temperature nila, nang sa ganun healthy din yung mga biik sa loob. At saka mga livestock, palakasin din natin yung immune system ng inahing baboy natin sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng supplement sa pagkain nila, nang sa ganun lalakas yung kanilang resistensya. Ganon yung simple na gagawin mga ka-livestock. Alagaan talaga natin ng gusto. At pag nagkasakit iyon, huwag tayong basta-basta magbigay ng mga antibacterial dahil masawi talaga yung biik sa loob. Yun nga yung sinabi ko, mild lang muna tayo. Mild lang yung ibigay natin. Sa akin, gumamit muna ako ng gamot na pang-tao mga ka-livestock. Halimbawa, may lagnat yung inahing baboy natin, siyempre hindi yan kakain. Huwag muna nating paliguan yan, basahin. At saka mild lang muna. Alam niyo kung anong ginagawa ko? Bibili ako ng Bitrasin powder, yung Bitrasin Gold, o kaya yung may bago ngayon, Bitrasin Ultima. Effective yun sa kung lagnat lang yung infection. Tapos haluan ko ng 2 pirasong Biogesic tsaka Newsip mga ka-livestock. Dudurugin natin yung Newsip tsaka Biogesic, tapos ihalo natin sa Bitrasin Ultima powder o kaya Bitrasin Gold powder. Safe yun sa buntis na inahin mga ka-livestock. Safe na safe. Natin i-administer natin sa kanya. Kung alam ko napakahirap i-administer yun, pero sa akin nilalagay ko yan sa bote, tapos yung uso lalagyan natin ng lubid, yung lubid na yung soap na lubid mga ka-livestock na siguro mga ganito kalaki. Yung soap na lubid sa nguso, tapos itali sa kuwan, yung parang nakahang siya, yung elevated lang, tapos i-administer yung kuwan dito sa gilid. Dahan-dahan nating ibuhos sa gilid. Huwag dito sa gitna dahil masupukit din yung baboy natin. Yun lang muna yung ginagawa kong mga livestock. Mild lang nga muna.
disregard yung pagtuturok ng antibacterial, kaya oxytetracycline LA, dahil makakasira sa mga biik sa loob. At pwede tayong magbigay ng oxytetracycline LA sa mga buntis, pero hindi isa tamang dosage. Halimbawa, yung dosage kasi is 1 ml is to 30 body kilogram. So, babaan natin ng konti. Kung halimbawa, 150 kilogram yung baboy natin, o kaya 200. So, i-divide into 30 yan. At yun yung ratio, 30 per 1 ml. So, instead of 1 ml, kalahating ml sa 30 body kilogram. So, nang sa ganun mga livestock, hindi siya strong. Hindi strong yung gamot na binibigay natin. Mild pa rin yun, mild. Hopefully, pag nag-recover na siya, huwag magturok araw-araw. I-ano natin, palipasin natin ng 1 o 2 araw bago na naman tayo magturok. So, ganun lang yung mga livestock. Tayo ang medyo tatansain natin kung kasi tayo yung nakakaalam sa inobserbahan natin yung inahin natin. Kaya napakainam na careful talaga tayo sa pag-administer ng iba't ibang klaseng gamot. Tinanong niya ako na safe ba yung buwan. I did not recommend any antibacterial sa mga buntis na inahin. Napakadelikado talaga yan. Napakadelikado. Kahit na oxytetracycline LA, hindi pa rin ako magre-recommend. Pwede i-downgrade yung dosage, hindi sa tamang dosage. Nangyari daw yung sa kanya, parang dinouble dose daw nung yung vet ay technician pala. So, it's a false move. Nagkamali. Siguro, ang pakay nila is ma-save yung life ng inahin. At yung sa atin naman, dapat sana silang lahat, yung inahin tsaka yung biik, yung ma-save. Kasi kawawa din naman yung kasi pag na mamatay yung biik sa loob, affected din yung mama, kasi parang ma-poison na yun dahil patay na yung biik sa loob. Parang ma-poison din yung mama. Kaya napaka-importante mga livestock na maging careful tayo sa pag-administer natin ng iba't ibang klaseng gamot sa mga hayop natin na nagkakasakit. Kung hindi tayo sigurado, magtanong tayo, tapos tatanungin din natin yung yung technician kung safe ba yan sa buntis. Kasi based on my experience mga livestock, naranasan ko na rin yung nasawi talaga yung mga biik sa ilalim. Naranasan ko yung mga livestock. Kaya careful lang tayo. Kailangan mapanatili natin ang kalinisan sa kapaligiran at saka sa kulungan nila. At the same time, ma-maintain natin yung health nila na maganda. Nang sa ganun, yung resistance level nila mataas. Maganda din pag magturok tayo ng kung ano-anong prevention, kagaya ng anti-hag cholera, anti-FMD, o kaya mga anti-parvo. Nakakatulong din yung mga livestock sa
para magamit natin ng matagal yung mga inahing baboy natin. Mga ka-livestock, yun lang muna siguro yung maibibigay ko na based yun sa experience ko at sa katanungan ko. Kung hindi ko man nasagot ng tama yung katanungan na yun, kung gusto nyo i-apply yung sinasabi ko, yung nabanggit ko na gumamit ako ng bitracin powder tsaka excuse me tsaka biogesic at Joseph, kasi kung naranasan nyo na mag-ubo-ubo yung baboy tsaka may plima na lumalabas sa ilong, nakatulong din yun yung Joseph tsaka biogesic. Dudurugin lang natin, haluan natin ng bitracin gold powder o kaya ultima, shake natin, yun nga i-administer natin. Pero mahirap nga lang gawin, pero dapat hanapan natin ng paraan. That's all mga ka-livestock. Sana may dagdag akong kunting kaalaman sa mga lahat ng nadalaman niyo. Happy livestock farming po sa ating lahat. Mabuhay tayo.